Teka lang, parang ang bilis man makadami nitong kasama ko na nagbubunot ng palay, ha? Ayan, o tignan nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Nakalima na siya, samantalang ako 3 pa lang. Hindi ako papayag na maunahan mo ako. Teka nga lang. Ay, parating na pala yung merenda, o tignan mo. O, ayan, sige. Sige lang, makipagkwentuhan ka pa dyan. Hala, muntikan pa akong mahuli, B. Hi everyone! Hello mga ka-impacta. Papunta pala ulit ako ngayon sa bukid para magbunot ng palay. Magdala lang din ako nitong 2x2 na maso kasi may paggagamitan ako nito. Pagpapagpagan ko kasi nung mga binunot na palay para matanggal yung lupa. Ganon. May dala na rin pala ako dyang mainit na tubig at kape. Kasi maulan-ulan ngayong araw, may low pressure area of responsibility kaya masarap magkape dito sa bukid. Andito na ako, kanina pa sila nag-umpisa. Medyo late lang akong dumating. Kasi hindi naman na ako babayaran dito ng tatay ko for sure. Tutulong lang ako para mapabilis kasi 2 lang yung inuupahan nila ngayon na nagbubunot ng palay. Dito na ako pumesto sa may bandang dulo para di na nila ako maabutan at para magmukha akong mas mabilis sa kanila. Bale, ito na po yung kasunod ng ating pagtatanim ng palay the series. Kung doon sa nakarang episode natin nagsabog tanim ako na medyo boring kasi wala man masyadong ginawa doon. Ito naman sunod na ipinapakita ko sa inyo ngayon ay ang tinatawag naman na lipat tanim. Ito yung kailangan mo pang magpunla ng mga palay tapos bubunutin ulit para itanim. Pasirser ang tawag namin sa mga ipinunlang palay na yan na binubunot. Actually matatangkad na nga itong mga pasirser namin medyo nasobrahan na ng araw. Hindi na ilipat agad kasi hindi napansin ni tatay tapos ang dami din niya kasing ginagawa. Hindi niya na matutukan. Actually hindi matubig ang bukid na ito. Sinadya lang nilang patubigan kung nakita nyo kanina. Ang purpose niyan para mas madaling bunutin at mas madaling tanggalan ng lupa. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung ganitong way at yung ganitong weather kapag nagbubunot ng palay. Mas gusto ko pa yung tuyo at buhaghag yung lupa kahit tirik na tirik man yung araw dyan. Magpapayong na lang ako. Kasi nga, mabilis lang pagka ganun, isang hampas mo lang. Kaya mas madali kang makarami ng putungan o yung isang buong tali. Kaso nga, kagabi, bago ito bunutin, umulan ng malakas. Kaya yung lupa naging mamasa-masa. Ang hirap daw pagpagan kanina na mumuo-muo. Parang nagpuputik ba, ganon. Kaya para mapadali, pinatubigan na lang ni tatay. Ganon po yung history nito, kaya nagkaroon ng tubig dito sa pinagbubunutan namin. Per tali, per putungan, or per balkot yung bayad pala dito. Katulad dyan sa nakikita ninyo na nasa harapan ko. Isang putungan ang tawag namin dyan. Kapag nakaisa ka, may 5 piso ka. At syempre, may libre ng lunch at merienda. At take note, hindi yan basta tataliin mo na lang ha, nang naaayon sa gusto mo. May standard size yan, dapat daw kasing laki na ng balakang mo. Yung isang tumpok na naipon mong palay bago mo taliin, ganun. Expert na ako sa pagbubunot ng palay. Hindi ko kayo dito i-etchusin na for documentary lang, ganun. Kaya ako nagbe-video, no. Dahil nung bata ako, ito na po yung naging hanap buhay ko talaga. Tig 2 piso pa nga lang yung presyo ng isang putungan noon Ang weakness ko nga lang dito ay kapag magtatali na. Dito ako medyo natatagalan. Tapos minsan hindi ko pa masyadong mahigpitan. Kaya ayan, si tatay ko na lang nagtatali ng mga naipon ko para mas mabilis matapos. Ayan nga, nakatatlo na ako agad, diba? Tapos ang lalaki pa nga daw ng mga putungan ko kaya binabawasan niya. Alam nyo, kung buhaghag lang talaga yung lupa dito, kayang-kaya ko maka-100 putungan sa isang araw, sinasabi ko sa inyo. sanay na kasi talaga ako sa pagbubunot nito. Kaso ngayon, dito sa amin, bibihira na lang may nagpapabunot ng palay kasi halos lahat sabog tanim na yung ginagawa. Bibihira na may gumagawa ng lipat tanim. Dito lang naman sa barangay namin ha, ewan ko sa inyo or sa iba. Alam nyo guys, habang ginagawa ko ulit to, ang daming nagre-reminisce sa akin ng mga memories. May sentimental value kasi sa akin ang hanap buhay na to. Tama ba yung word ko, sentimental value? Basta, para sa akin ito yung trabahong hindi ko talaga pwedeng kalimutan or talikuran kahit saan man ako magpunta. Kasi ito yung naging hanap buhay ko pagka-graduate ko ng high school. Hindi muna kasi ako nag-enroll agad sa college pagka-graduate ko. Huminto muna ako sa pag-aaral sa loob ng 2 taon. Underage pa ako noon. I was only 15 years old. So, di pa ako pwedeng mag-apply ng work. Kaya ayun, nangupahan na lang ako sa pagbubunot ng palay. Alam nyo, nakiipon pa nga ako noon ng pambili ko ng biik Dahil dito, tanda ko nasa 700 pesos pa lang yung presyo ng isang biik noon. Tapos ayun, pinalaki namin hanggang sa binenta. Di ko na nga lang maalala kung saan napunta yung pinagbentahan ko. Basta may naaalala ako na bumili ako ng retailer SIM noon para magbenta ng load kasi seasonal lang din naman itong pagbubunot ng palay. Kung naaalala nyo yung mga pasa load, all text 10, all text 20, gano'n.
Tapos papatungan mo ng 2 piso. Kaso anong nangyari, na-scam ako ng almost 300 pesos. Meron kasing nag-message sa akin no na tao na nagpapaload. Tapos yung binanggit niyang pangalan, sakto kakilala ko din. Akala ko siya yun, hindi pala. So ayun, nalugi tuloy ako kasi magkano lang naman tubo sa pagbebenta ng load, diba? Nasa 2 piso hanggang 5 piso lang. Tapos nakuhanan ka pa ng 300. Wala na, bilugi ka na. So yun, yung naaalala kong napuntahan nung pinagkakitaan ko sa pagbubunot ng palay. Na-share ko lang naman. Anyway, binalik ko lang din naman yung kinuha ko kay Maribel na palay. Kasi pang intro ko lang naman yung sinot ko. Sinabihan ko naman siya. Hindi ko naman ugaling manglamang ng kapwa. No, mali yun. Wala tayong asenso kapag ganun, be. Okay? Kaya wag yung tularan yung ginawa ko sa intro. Content lang yun, ha? Bali ngayon, patapos na po ako dito sa isang location ng pinagbubunutan namin. Ayan, kukunti na lang, diba? Kasi itong tatay ko, busy pa sa paghatid ng inumin sa mga trabahador niya. Ayan nga, diba? Aabutan ka pa talaga ng inumin para hindi ka na tumayo. Ganyan siya ka-concern sa mga trabahador niya. Ngayon, susubukan ko namang magtali kung kaya ko pa rin ba. Kasi busy pa naman siya. Medyo mahirap pa naman taliin tong akin kasi malalaki yung mga putungan ko talaga. Basta natatandaan ko, may turo sa akin yung lolo ko noon. Sabi niya, kailangan daw i-marsila ang pagtatali. Hindi ko nga lang alam kung ano yung word na marsila. Basta lagi niyang sinasabi talaga, i-marsilam. Ano kayang word yung marsila na yan? Espanyol siguro, ano? Tapos kapag hihilain mo na yung tali, dapat isang kamay lang yung pepersahan mo dyan para tumunog hanggang sa tuluyang mag-lock bago mo ibutnol or ipaikot-ikot yung panali. Kapag hindi daw yan tumunog or yung umutot, kasi parang utot yung tunog niya ibig sabihin malukak or hindi mahigpit yung pagkakatali mo, ganun. At ayan na po lahat ng natapos ko. Ilan ba yan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, alam ko naka 21 ako Nabawasan lang yan kasi alam ko may kinuha na dyan si tatay para itanim doon sa may unahan. Bali, alas 10 ako nag-start dyan ng umaga hanggang lunch. At naka 21 na putungan ako. I-times mo sa 5 pesos, so mayroon na akong 105 pesos sa loob ng 2 oras. Ganon kahirap kumita ng pera, be. Medyo mabagal ako dyan kasi nagsiset up pa ako ng camera. Tapos alam ko namang di na ako babayaran ni tatay. Bawi na lang ako siguro dito sa kikitain ng vlog ko kung sakali ano. Kaya sana i-share nyo ito. Mag-comment, i-follow nyo ako. Para nang sa gayon mabawi-bawi ko naman yung pagod ko at hirap dito. Uwi na sana ako para mag-lunch kaso sayang naman tong dinala kong kape at mainit na tubig kung di ko rin iinumin. Para sa mga nag-aalala, kung may linta dito, hindi po malinta dito sa bukirin namin. As in, wala po talaga akong nakita ni isa. Ang problema ko lang dito, yung ibang mga insekto, lalo na yung centipede. Diyos ko, ang dami kong nakita dito. Tapos mga pulang langgam, ganun. Meron din maliliit na ipis, dalukdok, doron, gagamba, pero wala man akong paki sa kanila. Concern ko lang talaga yung mga centipede at pulang langgam. Kasi yun yung mga masakit, mga gat, Diyos ko. Sa mga sumunod na araw, bumalik ulit ako dito. Kasi nagpabunot ulit si tatay ng mga 12 peraso lang naman. Pangtapal niya lang doon sa mga hindi tumubong sabog tanim. Pampulang ba, ganun. Sakto, naabutan ko din itong mga nagbubunot ng palay. Pero hindi na sa amin to, mga inuupahan na to ng tito ko. Gusto daw nilang magpa-shoutout sa vlog. So, shoutout po sa inyong lahat dyan. Si Ate Ende Garute lang po, kilala ko yung pangalan dito. Kaya shoutout na lang sa iyo at shoutout din sa mga kasama po ninyo na nandirito sa munting paraiso ng mga palay. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy at magsipag sa buhay.